Isang napakagandang gabi sa iyo at sa lahat ng mga nakasubscribe sa iyong YouTube channel. Marami na akong naririnig na kwentong katatakutan sa mga channels ninyo. Kaya na-inspired ako na i-share din po sa inyo ang naging karanasan ko noon. Pero bago ako magsimula ay hayaan niyo muna akong magpakilala. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Digger. Nasa mid-30s na ako sa ngayon at nagwo-work bilang isang manager sa isang bangko na hindi ko nababanggitin ang pangalan. Nakatira ako ngayon dito sa Camyas, Quezon City at malapit lang ako sa pinagtatrabahuhan ko. Samantala taong 2009 ako graduate ng accountancy sa Kolehiyo de San Juan de Letran. At agad ako nakapasok sa dream job at dream company ko. Anyway, bata pa lamang ako ay hilig ko ng manood ng TV at manood ng sine. Sabi ng mga magulang ko, may pinagmanahan daw ako. Ganon din daw kasi ang lolo ko noong nabubuhay pa siya. Mahilig siyang manood ng sine noong nag-aaral pa siya ng medisina sa UP. Wala pang kuryente noon sa baryo nila kaya ang kwento sa akin noon ni lolo, kapag umuwi siya sa kanila ay siya ang nagiging TV at sinihan ng mga taga roon. Ikinikwento niya kasi sa kanila ang mga napapanood niyang palabas ni Nora Honor, Vilma Santos, Christopher De Leon, Tirso Cruz III, Hilda Coronel, Susan Roses, Gloria Romero, Nida Blanca at iba pa. At dahil laki ako sa pangangalaga ni lolo kaya lumaki akong mahilig manood ng sine at TV. Noong nasa high school pa ako ay nagawa kong mag-cutting class dahil showing ang magandang pelikula. Maglalakwatsa ako sa bayan para manood ng sine. Noong mga panahong yon, nasa 50 at 100 piso lamang ang isang palabas. Mura dahil late ang palabas ng isang buwan sa release nito sa Maynila. Minsan ay nagpapalabas din sila ng mga pelikulang 19 kopong-kopong pa ni-release. Isa pa'y luma na rin ang sinihan at halos pasarado na. Dito ako lagi nanonood dahil 15-minute walk lang ito mula sa eskwelahan namin. Hanggang sa mag-college ako ay dala-dala ko pa rin ang hilig kong ito. Alam mo naman sa Maynila ang daming mga malls na may sinihan. Lalo na sa bandang Quiapo. Tuwing Miyerkules ang change program ng mga English na double program samantalang Lunes naman ang mga Tagalog. May mga napapalabas din noon ng mga bold movies ng 90s. Lahat ng yon ay pinapanood ko. At marami din akong naging experience sa loob ng sinihan na hindi mo aakalain. Sa mga sinihan kasi sa Quiapo lalo na, yung mga nagpapalabas ng bold ay may mga nakikita akong nagkikwiki sa loob. At dahil sa hindi naman ako santo, minsan na rin ako naka-experience ng quickie sa loob ng sinihan. Nakaka-nervyos nga lang kasi baka bigla na lamang may mang-raid sa loob ng sinihan. Sa kabilang banda para naman makatipid, binarkada ko ang mga bantay sa mga sinihan lalo na yung sa mga Ingles. Paglabas sa eskwelahan ng 9:00 ay tuloy na ako sa sinihan. Sarado na sa oras na yon kaya binibigyan ko na lamang ng panigarilyo yung gwardya para papasukin ako. Ang siste kadalasan ay wala akong nabubuong pelikula dahil yung last portion na lamang ang napapanood ko sa isa at yung unang portion lang sa kadobol dahil magsasara na ang sinihan dahil 11:00 na. Pero natigil ang libangan kong yon matapos kong maranasan ng isang kababalaghang hanggang ngayon. Sa tuwing naaalala ko ay pinangingilabutan ako. Graduate na ako noon at konektado na ako noon sa isang malaking bangko sa Makati. Nadestino ako bilang isang junior accounting manager sa Tacloban dahil nabakante ang posisyon na yon sa aming Tacloban branch. Masaya naman akong nagpadestino doon kasi taga roon naman kami at marami ring sinihan doon kaya magagawa ko naman ang hilig ko. Nang makapag-adjust na ako sa bagong environment,
Inisa-isa ko nang pasukin ang mga sinehan, pati na yung mga luma na sa tingin ko ay talagang magsasarado na. Dito nangyari ang karanasan kong nakakatakot. Sa unang pasok ko, Paranormal Activity ang palabas. Isa yung horror movie na nirelease pa yata ilang taon na ang lumipas, pero pinapalabas pa rin nila. Hindi ko kilala ang mga artista, pero sa Act 1 pa lang ng palabas ay nakuha na nito ang atensyon ko. Maluwang ang sinehan, pero ang mga silya ay yari sa kahoy at mukhang hindi na nililinis dahil puno na ng alikabok yun. Pag upo mo ay huwag ka nang gagalaw dahil magiging trapo ang pantalon mo. Kalalabas ko lang noon sa opisina galing sa pag-overtime sa bangko at nakaupo ako noon sa orkestra. Nakapagsimula na ang Paranormal Activity ng 20 minutos nang may magkasintahang naupo malapit sa akin na hindi ko naman gaanong pinansin ang itsura dahil excited ako sa mga horror movies. Pero dahil maingay at mukhang nag-aaway ang dalawa, ay lumipat ako sa bandang itaas. Ilang minuto ay tumayo ang babaeng iniwan ng nobyo. Sumunod na rin ang lalaki na parang nawala ng ganang manood. Naiwan tuloy ako mag-isa sa balcony na hindi naman big deal para sa akin. Nang nasa kalagitnaan ng palabas, ay na-distract ako ng paggalaw ng upuan sa aking tabi. Napalingon ako at nakita kong nakababa ang seat ng upuan na parang may nakaupo o nakadagan dito. Sa malamlam na liwanag na nagmumula sa screen ay masasabi kong bakante ang upuan. Walang tao sa balcony maliban sa akin. Kasunod noon ay buwaba na rin ang mga katabing upuan na tila maraming dumating para manood. Maya-maya lang may tawanan akong napakinggan sa palibot ko. Nanlaki ang mga mata ko at parang kumapal ang buhok ko sa takot dahil bukod sa ako lamang ang naroon, wala namang nakakatawa sa palabas. Kaya dali-dali na akong tumayo at tumakbo palabas ng balcony. Tuloy-tuloy akong lumabas ng sinihan. Namumutla ako hanggang sa makarating ako sa bahay at takang-taka ang nanay ko kung bakit wala sa oras ang uwi ko. Ikinuwento ko sa kanyang nangyari sa sinihan. Meron nga daw dyan. Matagal na yung nangyari, dalaga pa ako noon anak. Bali isang minibus silang galing sa Ormoc para manood ng sine dito. Pero bago sila makapanood ng sine ay nasa lubong nila yung flash flood na pumatay ng napakaraming tao. Kasama yung bus nilang nahulog sa bundok at marami sa kanila ang hindi na nakita pa. Marami nga rin ang mga hindi nakilala sa mga bangkay. Parang nag-reunion sila sa sinehan na yan paminsan-minsan. Kwento ng nanay ko sa akin. Talaga ma? Hindi naman ako makapaniwala noon sa aking narinig. Mamayang kaunti papadudot ay nakaramdam na ako ng pagkahilo. Agad naman nagpakita ng concern si mama at indinikit niya ang kanyang kamay sa aking leeg para malaman ang aking temperatura. Digger, anak, inaapoy ka ng lagnat. Mabuti pa ay magpahinga ka na, payo niya sa akin. Dali-dali naman akong pumunta ng aking kwarto para makapagpahinga. Saglit akong inasikaso ni mama sa aking kwarto at kaunting banyos ng basang bimpo sa aking noo at saka pinainom niya ako ng paracetamol. Pagkatapos noon ay iniwan na niya ako sa kwarto. Pero papadudot hindi ako nakatulog noong gabing yon. Sa kada pikit kasi ng mata ko ay napapanaginipan ko na naroon pa rin ako sa may sinihan. Pero sa puntong yun ay nagpapakita na sa akin ang mga multo sa sinihan. Lahat sila ay putikan ng buong katawan at walang mga mata. As in kulay pitch black ang kanilang mga eye sockets. At sa pagising ko naman ay nakakarinig naman ako ng mga yabag mula sa labas ng kwarto ko. Mga yabag na alam kong hindi nanggagaling sa mga kapatid at sa nanay ko kasi patay ang mga ilaw sa labas. May pagkakataon ding nakakarinig ako mismo ng yabag sa loob mismo ng kwarto ko. Kaya nagdesisyon na ako noon na buksan ang ilaw. Nang maliwanag na ang aking kwarto ay hindi ko na malayan na unti-unti na palang pumipikit ang aking mga mata. The next
thing I knew, nasa sinihan na naman ako at mag-isa habang nanonood ng isang disaster movie. Pero wala akong matandaan na ganong klase ng palabas dahil ang eksena ay nasa bus daw ang mga pasahero nang biglang tinangay sila ng flash flood. Bigla ko naalala ang kwento ni Mama tungkol sa mga bus na inanod ng flash flood sa Ormoc. Pero nang mapalingon ako sa aking paligid ay halos maihi ako sa takot nang makita ko na naman ang mga taong putikan at nakatingin silang lahat sa akin. Nagising ako sa aking bangungot pero laking gulat ko nang patay na ang ilaw. Hindi naman pwedeng brown out kasi gumagana ang electric fan. Sino naman ang magpapatay ng ilaw samantalang sarado ang kwarto ko at ako lang ang mag-isa doon? Unless pondido ang fluorescent light. Agad akong bumangon para i-check kung tama ang hinala ko. Pero namutla ako nang mapansin kong naka-turn off talaga ang pindutan ng ilaw. Nang pinindot ko ito ay muling lumiwanag sa buong kwarto, confirming na hindi pundido ang ilaw. May nagpatay lang nito. Ang tanong ay sino ang nagpatay ng ilaw? Napatingin naman ako sa wall clock na nakasabit malapit sa bintana. 3:00 ng madaling araw. Mamayang kaunti ay muli na naman akong nakarinig ng mga yabag sa labas ng aking kwarto. Sinabi kong mga kasi mukhang hindi lang nanggagaling sa isang tao ang mga yabag. Mukhang marami ang nasa labas. Papadudot sobra akong kinilabutan noon at hindi na ako nangahas na buksan ang pinto. Dahil alam kong kadiliman ng buong bahay ang sasalubong sa akin. Samantala ilang oras pa ang lumipas, naghanda na ako ng aking sarili para pumasok sa trabaho. Puyat ako noon at naglalakihan ang mga eye bags ko. Para hindi halata ay humiram ako ng foundation noon sa aking bunsong kapatid na babae at yon ang ipinahid ko sa aking muka para hindi ako mukhang zombie sa opisina. Sa kabilang banda mayroon akong sekretarya sa opisina, si Beth. Matanda ito sa akin ng 10 taon, kwelang babae. Madalas ko siyang kakwentuhan at masasabi kong enjoy naman akong katrabaho siya. Pero meron siyang kakayahan na wala sa mga normal na tao dahil may third eye siya. Nakakakita siya ng mga bagay o nilalang na hindi nakikita ng pangkaraniwang mga mata. Kumatok si Beth mula sa labas ng aking opisina, agad ko naman siyang pinapasok. Pero nanlaki ang mga mata niya at hindi siya makagalaw sa kanyang upuan nang buksan niya ang blurred glass door ng aking opisina. Oh, ano nangyari sa iyo, Beth? At parang nakakita ka ng multo. Natatawa kong wika sa aking sekretarya. Pero hindi tumawa o ngumiti si Beth. Sir Digger, hindi mo sinabi sa akin na magsasama ka pala ng mga bisita rito sa opisina mo. Seryosong wika niya sa akin. Naintriga naman ako sa pagkarinig ko sa kanyang sinabi. Anong sinasabi mo dyan? Tanong ko. Ang dami ninyong kasama ngayon, mukhang nakalimutang maligo. Ang puputik ng mga katawan nila. Seryoso pa ring sagot ni Beth sa akin. Agad naman akong napatayo sa aking kinakaupuan kasabay ng pagtaas ng mga balahibo sa buo kong katawan. Alam ko may third eye ka pero huwag ka naman nagbibiro sa akin ng ganyan. Ang sabi ko sa aking sekretarya. Hindi pa rin ngumiti o tumawa si Beth noong sandaling yon. Hindi ako nagbibiro, Sir Digger. Aniya. Pagkatapos noon ay sinarado na niya ang pinto nang hindi man lang sinabi sa akin kung ano ba talaga ang kanyang pakay. Dahil doon ay nagpasya akong lumabas muna ng aking opisina at nagkape muna ako doon sa aming pantry. Habang humihigop ng kape ay iniisip ko ang mga sinabi ni Beth sa akin. Naniniwala ko sa kanya kasi paano niya nalaman yung mga taong putikan na nagpapakita sa aking panaginip. Kinagabihan, hindi na naman ulit ako nakatulog dahil sa kakaisip sa mga sinabi sa akin ng aking sekretarya. Hanggang sa nagpasya na akong matulog. Pero bago ko pa ipikit ang aking mga mata ay muli kong narinig ang mga yabag na nagmumula sa maraming tao. At tila nanggagaling yon sa loob mismo ng aking kwarto. Napabangon ako sa aking kama at nanlaki ang aking mga mata sa nasaksihan ko. Naroon ang mga taong putikan
May mga babae, may mga lalaki. Lahat sila ay nakatingin sa akin. Ano bang kailangan ninyo sa akin? Halos mag-hysterical na ako ng mga sandaling yon. Bumalik ka doon sa sinihan kung saan kami dapat manonood. Wika ng isang lalaking putika ng buong katawan. Saan doon sa lumang sinihan? Tanong ko. Tumango lamang sa akin ang mga taong putikan ang buong katawan. Bakit? Anong gagawin ko doon? May ipapagawa ba kayo sa akin? Muli kong tanong sa kanila. Pakiusapan mo yung sinihan na ipalabas yung pelikulang dapat naming panonoorin. Kaso hindi natuloy dahil nabiktima kami ng rumaragasang baha. Narinig ko ang isang boses ng babae na umaalingaw-ngaw sa aking tenga. Nawala ng kaunti ang takot ko at napalitan niyo ng pagkalito. Anong palabas? Tanong ko pa sa kanila. Haplos. Narinig kong umalingaw-ngaw sa tenga ko ang boses naman ng isang lalaki. Pagkatapos noon ay naglaho silang lahat sa aking paningin at kasabay noon ang muling pagdilat ng aking mga mata. Pagising ko ay nasa kama pa rin ako at nakahiga at ang pagkapakita sa akin ng mga taong putika ay isa lang palang panaginip. Pero naintriga ako sa kanilang sinabi sa akin. Naalala ko ulit ang sinabi ni Mama tungkol sa bus na inanod ng flash flood. Papunta sana sila ng sinihan para manood pero hindi yun natuloy dahil dumating sa kanila ang trahedya. Kinaumagahan habang nasa opisina ay napa-research ako sa internet kung anong palabas ang tinutukoy ng mga taong putikan. Hinanap ko kung meron bang palabas na haplos ang title. Hindi naman ako natagalan sa paghahanap dahil agad na lumabas ang resulta sa search engine. Haplos, isang pelikulang pinagbibidahan ni Vilma Santos, Christopher De Leon, Rio Locsin, Delia Razon at Jaime Fabregas. Nirelease pa yon noong 1982 pa. Pero ang sabi ng mga taong putikan ay sabihin ko raw sa management ng lumang sinihan na ipalabas daw ang haplos nang mapanood ng mga biktima ng bus tragedy. Pagkatapos ng aking trabaho ay agad kong pinuntahan ang lumang sinihan kung saan ako unang minulto ng mga taong putik. Agad kong kinausap ang management kung pwedeng ipalabas nila ang pelikulang haplos ni Vilma Santos. Pero wala raw silang kopya ng nasabing pelikula dahil doon ay napilitan akong maghanap ng kopya ng haplos sa mga CD at DVD stores sa Tacloban. Pati yung mga nagtitinda ng mga pirated na pelikula ay hinanapan ko rin ang palabas na haplos. Nang time na yun ay pawala na rin ang mga tindahan na nagbebenta ng CD at DVD version ng mga pelikula dahil na rin sa umuunlad na teknolohiya. Kaya nahirapan talaga ako sa paghahanap. Hanggang sa isang linggo ang lumipas. Pagkaraan ko magsimba ay napadaan ako sa palengke at nadatnang ko ang isang lalaki nagbebenta ng pirated DVD. Sinubukan kong maghanap ng pelikulang hinahanap ko. And to my surprise ay meron siyang isang kopya ng haplos ni Vilma Santos. Agad ko yung binili at pagkatapos ay bumalik ako sa lumang sinihan para kausapin ang may-ari. Nung una ay medyo ayaw pa ng may-ari na ipalabas ang pelikulang dala ko pero dahil sa nangako akong babayaran ng lahat ng upuan sa kanyang sinihan ay pumayag na rin siya. 9,000 pesos din yon lahat pero ayos lang sa akin. Ang importante ay matahimik na yung mga kaluluwang sumunod sa akin. At yun nga papadudot, pinalabas din ang pelikulang haplos doon sa lumang sinihan. Nakaupo ako noon malapit sa pinto at tumaas talaga ang mga balahibo ko dahil dinig ko ang mga yabag at galaw ng upuan. Alam kong naroon na sila para manood ng pelikula. May mga naririnig din ako mga bulungan at hagik-hikan nang ipalabas na ang ilang bed scenes sa pelikula. Pero overall ay maganda ang pelikula. May halong kababalaghan pero kapupulutan ng aral. Pagkatapos ng pelikula ay ramdam na ramdam ko ang malamig na hanging lumabas ng sinihan. May naaaninag na rin akong mga multo ng taong putik na unti-unting naglalaho habang pinapalabas ang end credits ng pelikula. Hanggang sa natahimik ng buong paligid at bumukas na ang ilaw ng sinihan. At yun nga papadudot simula noon, wala na akong naramdamang mga yabag sa aming bahay. Nakakatulog na rin ako ng mahimbing at higit sa lahat ay wala nang sinasabi sa akin
ang sekretarya ko na may multo akong kasunod. At least alam kong natahimik na rin sa wakas ang mga kaluluwa ng biktima ng bus tragedy na yon dahil napanood nila ang pelikulang matagal na nilang gustong panoorin. Yun lang ang may babahagi kong kwento sa ngayon. Totoo itong nangyari sa aking maraming taon na ang nakakalipas. Sa ngayon ay tuloy pa rin ang aking bisyo ng panonood ng pelikula pero hindi na masyado sa sine dahil pwede ka nang makapanood ng pelikula sa cellphone at meron ng Netflix, Amazon Prime at kung ano-ano pang streaming apps. Nawiwili din po ako sa panonood ng YouTube channel ninyo, Papa Dudut. Parang nai-imagine ko mga kwento na parang isang pelikula. Ganun pa man kapag tipo ko talaga ang palabas. Mas gusto ko siyang panoorin ng sinihan kasi damang-dama ko ang excitement dahil malaki ang screen. Papa Dudut, yun lang ang kwento ko. Sana'y mabasa mo ito at mapiling itampok sa inyong YouTube channel. Maraming salamat, lubos na gumagalang, Digger. Huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.